Breaking news po, alaka, eto na, Senador Marcoleta, muling babakbakan si Senador Ping Lacson. Dahil nakikita natin mga kababayan na tila iba ang direksyon na sinisiraan ang kredibilidad ni Marin Orly Gutesa. Kaya ngayon mga kababayan, pati buong bayan, ang taong bayan galit na galit na. Naghahanda na ng malaking rally. Halaka, mga kababayan ko. Malacanang nanginginig na daw. Diyos ko Lord. Kaya ngayon mga kababayan, eto na si Senador Marcoleta. Merong revelasyon. Nako, sapak ang abot ni Ping Lacson dito. Nakita nyo naman ang ginagawa mga kababayan. Imbes huliin yung magnanakaw, yung nagsumbong na may magnanakaw ang inuhuli. Halaka, eto na po si Senador Marcoleta. Pati mga generals, galit na kay Ping Lacson. Pati buong bayan, pati buong mundo, galit na sa mga ito. Saan ka nakakita mga kababayan? Na yung nagsumbong, yun yung masama ngayon. Kita nyo naman ang panggagago sa mga Pilipino. Pangbabalahura, pangtatarantado sa mga Pinoy. Ang kaban ng bayan ninakaw. Pero, yung magnanakaw ng kalabaw, protektado. Pero yung nagsumbong, ikukulong. O, saan ka nakakita ng ganyan? Diba? Ganyan po ang panggagago nila sa mga Pilipino. So ngayon mga kababayan, Senador Marcoleta, sumabog na. Hindi na napigilan ang sarili. Kaya Lacson, makinig ka dito. Nako, yari ka dito Lacson. Galit na ang taong bayan sa'yo. Kaya Senador Lacson, makinig ka dito. Kasi ang ginagawa mo, imbes tulungan mo si Marcoleta, inaharang mo eh. Kaya galit sa'yo ang 100 million ng mga Pilipino. Ang naniniwala sa katwiran, ang naniniwala kay Marcoleta. Pati langit galit sa'yo. So eto na mga kababayan ng pasabog. Ang ICI sa ombudsman, 2 senador, isang dating congressman, isang USEC ng DPWH, isang commissioner ng COA, isang congressman pa pala, si Mitch Cahayon. Kita nyo na niya, meron na kaming sinampahang mga taong nasa likod ng flood control anomaly, Sen. Kung sino yung mapatunayan na meron talagang pagkakasala, gawin nila. Di ba? Wala naman tayong problema ron. Ano yung tayo makikipagdebate sa ganun. Tama po, oho. Yun ang ating pakay talaga, matuntun kung sino lahat ang may kasalanan. Opo. Siyempre, dadaan naman sa korte yan dyan di ba? Totoo po, totoo. Yan naman ginawa ng ICI na yan at sa pagkikipag-ugnayan nila siguro sa Department of Justice. Alam mo naman yung patakaran dyan at saka yung quantum of evidence dyan. Probable cause or kaya maaaring gamitin nila yung prima facie, whatever. Opo. Dadaan naman sa korte yan Nako, yung mga ganyan hindi alam ni Ping Lacson yun, yung prima matche na sinasabi. Prima patche. Nako, baka matche-matchete ang alam, mga kababayan. Kaya, wala tayong mapapala dito kay Lacson Puro pang loloko lang ginagawa nakita nyo naman mga kababayan pilit na sinisiraan si Gutesa Tapos papalabasin pa na sinungaling. Nakakahiya naman ito mga kababayan. Hindi ba natin pagsisikapan na i-identify kung sino yung ulo, halimbawa? Sino yung ugat niyan? Kasi isa sa mga na-target, si dating Congressman Saldico. Opo. Ibig ko ba sabihin si Saldico gagawa ng ganon? Na silang mag-isa? Walang nasa taas niya? Parang yun po, gusto nilang palabasin. Yun ang sinasabi ko sa iyo kanina. Ito yung scapegoat strategy. Di ba? Opo. Para bang napakapangyarihan ni Saldico. Kasi, ang sabi nga nung pinakaulo ng institusyon,
Ako kanya general supervision lang ako eh. Opo. I have no control over the chairman of all committees. Opo. Lalong-lalo na yung Appropriations Committee. Siguro ang tanong mo sa kanya, sa palagay mo may maniniwala sa'yo? Na siya lang talaga Sa nagmaniobra ng lahat ng kung yun. halimbawa, natukoy si Saldico, hindi mo lang naisip ng ICI, teka muna, chairman lang ng appropriations yan eh. Ang pinag-uusapan natin dito, pandarambong sa kaban ng bayan, pati nga yung 2025, itong budget sa ngayon eh, nilikot ninyo eh. Yun na nga, Pagkatapos sasabihin mo, ito lang, sa kanya lang, idea lahat ito. At tawagin mo kasi yung isa para ngayon dito sa Blue Ribbon makita natin para sa ngayon maisaayos natin, makumpleto natin yung tinatawag nating investigation in aid of legislation. Ayun, matukoy talaga. Hindi police investigation. Di ba? Matukoy at maitama yung sistema. Kung talagang ganun kasi niya. kung halimbawa hanggang dito ka lang sa appropriations na para bang akala mo naman totoo. Kasi pinaniwalaan nila na hanggang dito lang ako eh. Ako supervision lang ako, I have no control. Nako naman. At yun namang sa DPWs hanggang USEC lang. Doon kay USEC Bernardo lang. Kaya nga. Di ba? Parang ganun eh. Yun ang hindi ko sinasabi na wag nating isama yung mga maliliit na tao. Interesado tayong lahat na isama lahat ang merong kaugnayan dyan. Maliit man. Kahit gaano kaliit, isama natin yan. Wala tayong sasantuhin dyan. Opo. Wala tayong sisinuhin. Kaya lang, manatili naman sa ating direksyon. Sino ba talaga pinag-ugatan yan? Ayun. Malinaw naman yung yan, Lacson, nakikinig ka ba? Dapat inaalam mo kung ano ang ugat. Hindi yung testigo ang ginigisa mo, ang iniipit mo. Kita nyo naman mga kababayan ang ginagawa. Imbes na yung magnanakaw ang ikulong, yung testigo ang ikukulong. Diyos ko Lord. Anong klaseng senador ito? Grabe mga kababayan. Ginagawang tanga na bobo na ang mga Pilipino. Grabe ang ICI din ang pagtatago na ito. Ayaw nilang tukuyin yung mastermind dito. Nasabi na nga ni Gutese, eto po, galing dito yung pera, dinala po dito. Hindi ka man lang natigatig doon. Ayaw nga. At hindi maliit na pera, Sen, ha? Hindi maliit na pera yun. Malitang pera yun. Hindi mo lang ipatawag kung sino-sino yung mga taong binanggit niya. Nasaan ba yung dalawang binanggit niya? Nasaan ba si John Paul Estrada? Nasaan ba si Mark Texay? Bakit hindi kayo gumawa ng paraan? Hanapin nyo sila. Walang gumagalaw eh. Saan tayo magsisimula ngayon? Patatawag mo yung notaryo publiko? Hindi, siguro kaya wala pinapatawag kasi 14 pa yata ang balik ng Blue Ribbon, Sen. Kasi nagbigla kayong nagpahinga. Yun pa nga eh. Buti nasabi mo yan. Bakit? Kung talagang gusto nating wag tayong maglilikat dito. Bakit? Yung budget naman, kahit nakabakasyon kami. Nga pala, naghihiring kayo. Di ba? Sumasama rin ako dyan hanggat kaya kong puntahan. Sumasama ako sa pagdinig ng budget natin. Ibig ba sabihin, yung sa budget, nakapagdinig kami, yung Blue Ribbon, ibig sabihin, magpapakabakasyon kami hanggang gusto namin. Makakapamili ba kami ng halos isang buwan, walang nangyari, samantalang yung budget hearing? Every week meron kami. Opo, napapanood namin. Hindi nyo napansin, bakit na lang inihinto? Bakit meron pang nag-resign na chairman? Pagkatapos sasabihin niya lang na kukunin niya uli. Dahil nga, nakita nyo, may mga pa-resign pa itong si Senador Lacson. Tapos kukunin ulit. Dapat mag-resign na lang yan. Tapos gagaling-galingan. Tapos papasabog na si Gutesa ng loloko, fraudulent. Dinaya ang pirma. Hindi ka ba ng affidavit of loss? Meron bang abogado na pumipirma na personal? Ang bobo din nito eh. Ito yung sinasabi ng komento, sabi ni Daniel Jesus ng Nueva Ecija. Ang bobo naman nito, hindi alam. Saan ka nakakita na yung abogado mismo ang pipirma, kundi mga may tatak-tatak lang sila. Yung sinasabing yung seal. Hindi din nag-iisip
Talagang itong mga kupal na mga protector ng magnanakaw na ito, walang ginagawa na maganda eh. Kaya galit na galit ng taong bayan sa inyo eh. Buti na lang nandito si Marcoleta eh, na tagapagtanggol ng totoo eh. Nandyan si Marcoleta para ipagtanggol ang taong bayan. Buti nandyan si Gutesa na isang bayani sa kanyang panahon. Di ba mga kababayan, ginigipit nila, dinidiscredit nila, tinatakot nila para yung iba hindi lumantad, hindi, di ba, tumestigo para ano, para matakot. Kaya ganyan ang ginagawa nila kay Gutesa. Diyos ko Lord, mga kababayan. Gusto lang nilang ihinto ng ganun. Baka sakaling may magawa sila na mapagtakpan ng napakaraming mga bagay. Napansin nyo ba, mga kababayan? Kailangan maging maliksi po kayo ngayon. Huwag po kayong kukurap. Bawal ang kumurap ba ngayon? Kurap ang ibig ko sabihin sa mata. Kasi pag kurap po ninyo, baka iba po yung makita nyo. Blink pala yung tinutuyo. O yan, Lacson, huwag kang kukurap. Yan ang sinasabi ni Marcoleta. Kasi nga, dinadaya mo ng mga Pilipino, pinagtatanggol mo ng mga magnanakaw ng kalabaw na ito. Wala kang ginawa kundi siraan si Marcoleta, siraan si Gutesa. Diyos ko Lord, Lacson naman, sana matauhan ka na. Yan ang sinasabi ng taong bayan, gumising ka na. Dati okay ka naman, pero ngayon anong nangyari sa'yo? Magkano tinapal sa'yo na bilyones? Yan ang sinasabi ng mga komento. Yung kurap na. Huwag po kayong kukurap. Isa sa mata po. Ibig lang sabihin ay talagang maging mapagbantay kayo. Maging vigilant kayo. Ayun. Mukhang ano Sen, well, sa pagpasok po ni Ombudsman Boying Rimulya, ang nangyari ni halos araw-araw po, may press con na ang Ombudsman. Sabi nga nung ilang mga tumitingin isang ombudsman na sikreto dati, tahimik, at ngayon po naman ay daily press con ang ating bagong ombudsman. Pero hindi mo Sabi nga ni Martires, ito yung ombudsman na puro press con na walang ginagawa. Puro bida-bida. Ay nako, Boying. Dapat bumaba ka na din dyan eh. Hindi mo ba i-discuss paano kang nakakuha ng clearance ka mo? Hindi, usapin kasi dyan eh. Hindi ka pwedeng maisama do sa shortlisting. Opo. Kapag wala kang clearance galing sa ombudsman, di ba? Ay, SOP po yun, di ba? Requirements po yun, Sen. Kaya lang, bakit ka nakakuha ng clearance? Hindi mo ba sisya sa atin yun? Paano si... O yan, nakita nyo mga kababayan. Diyos ko Lord, pati itong si Boying. Dati okay ito, pero ngayon wala na eh. Talagang binaboy ang batas eh. Yung mga bending dalo, gaya nitong si Erwin Tulfo, malapit nang masibak sa pagkasenador. Kasi nga may co-waranto ito. Mga kababayan, yes sir, yes sir. Sometimes you have to bend the law. Yes sir. Grabe mga ito, mga kababayan. Paano kaya nanalo ang mga ito? Si Mayor Baste, the acting mayor of Davao City, nag-file siya ng kaso laban sa maraming opisyalis ng ating pamahalaan kasama na noon ay Secretary of Justice Boying Rimulya. Tama po. Hindi lang naman siya, kundi yung marami pa. Ito ay patungkol dun sa pagkakahuli, pagkaka-detain sumandali at pagkaka-transport ni dating Pangulong Duterte sa The Hague. Anong petsa nung kanyang complaint na ipinail sa ombudsman na nadakit mismo? Anong petsa? Hindi ko na matandaan yung date, Sen. September 15. Okay. Okay. Bago pa maitalaga. Bago pa maitalaga Kasi ang nakatalaga is an OIC ombudsman. Ang pangalan, Dante Vargas. Di ba? Yes po. Naitanong ko kayo yan nung budget hearing ng DPWH kasi may kasangkot na pangyayari dyan. Okay, Kasi gumawa ng office order si dating ombudsman, acting ombudsman Dante Vargas. Di ba? Ang petsa ng kanyang office order, September 17, 2025. Okay, Sabi niya, lahat ng mga na-file na kaso sa nakarang 10 araw bago itong effectivity ng aking September 17 na office order ay aalisan ng docket number. Ibig sabihin,
yung memorandum order ng dating ombudsman Martires, Samuel Martires. Opo. Na nag-require siya ng double docketing, Opo. sinuspindi niya yon. Sa mga kapatid, yung 10 araw bago 17, magmula September 7 up to September 16. Opo. Nasama ngayon September 15. Nakuha mo ibig ko sabihin? Opo. So, anong epekto kapag ka nawala yung docket number? Di parang baliwala na rin po yung ano. Hindi, tanungin mo ko. Ano nga po epekto nun? Ano po epekto pag nawala ng docket number? Sa ito nga excited eh. Tanungin mo muna ako. Opo. Ayun. Kapag ka naman, sangayon din doon sa office order ni Dante Vargas, yung acting, mula sa pagiging active case, Opo. mapupunta sa case being evaluated. So, for evaluation. For evaluation. Sa mga hindi siya kaso. Oho. So, hindi siya kaso, walang kaso si Boying. Tama. So, nakakuha siya ng clearance. Tama? Yun ang nangyari din eh. Paano nasangkot yung DPWH? Paano nga po nasangkot sila? September 11. Ilang araw lang. Hindi kasama siya doon sa 10 araw eh. Sinabi ko sa iyo, 10 araw bago September 17. Mahalagang pangyayari pala yun. September 7 to 16. 10 araw yun. September 11, nag-file ng kaso ang DPWH doon sa 20 mga opisyales na di umano'y sangkot sa sa flood control. Tama. At mula doon sa complaint na isinampa ng nagpetisyon na si DPWH, Secretary Vince Dizon, 16 ang sinuspinde. So, tanong mo sa akin, anong basis ng suspension? Ano nga po magiging basis nun? Wala na palang ano. Nawala yung docket number dito sa kanila eh. Tinanong ko sa kanya, ano? Your Honor, sabi niya, hindi ako na, ano nga ang basis? Sinasabi ko lang, yung nasuspindi, hindi dapat nasuspindi. Sabi wala ng basis eh. Wala ng docket number eh. Kasi, yung complaint niya, na-relegate sa status na for evaluation. For evaluation na mangyayari. So, walang kaso. Ano ngayon ang basis? Ba't mo sinuspindi? Yung 16. Dapat pala ibalik niya yun. Dapat sagutin ni Dante Vargas ngayon yun. Di ba? Yes. Kaya nasabi ko, merong pabor sa'yo, merong hindi pa pabor sa'yo. Sabi ko sa kanya, ito yung problema. When you pray for rains, opo. Di ba? You have to also look into the possibility or yung ano ng putik, di ba? Opo. You must have to deal with the mud too, sabi niya. So, ipinanalangin mo na umulan. Magtiyaga ka rin na tingnan mo ang magiging epekto ng putik para sa iyo. So nakita nyo mga kababayan ang pangbababoy sa batas. 'Di ba? Yung may kaso hindi dapat malagay sa ombudsman, pero anong ginawa, mga kababayan? Yan po ang Pilipinas ngayon. Kaya si Gutesa pinapasama nila para panakot sa mga ibang gustong magpahayag ng iba pang mga gusto nilang ibulgar para malaman ng katotohanan. Pero ang ginagawa, wala po. Sinisiraan nila si Marcoleta. Ganyan po, mga kababayan, ang nangyayari ngayon. Pilit nilang pinagtatakpan ng katotohanan. Kay Lacson, makinig ka kay Marcoleta. Yung utak mo, wala pa. Wala pa sa kalingkingan ni Marcoleta. Kasi wala ka namang alam eh. Hindi ka naman abogado. Hindi mo alam mga legalidad. Kaya kung ano-ano na lang ginagawa mo kay ngayon, sinisiraan mo na si Gutesa para i-discredit. Diba, mga kababayan? Yan lamang po ang ating bahagi. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.